who is worthy to be praised, who is worthy to be worshipped, not only here on earth, but also in heaven and even in eternity. Oh, Shaka. Yes, oh Jesus. Pwede mo bang may isang kawan natin palakpakan ng Diyos ng mas malakas palakpak para lamang sa kanyang dakilang pangalan. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, come on, church. Give your best level praise unto the living God. Oh, yes, O Jesus. We bless your holy name, Lord. We sing, holy, holy, holy to the King of Kings and to the Lord of Lords. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Generation falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. Can we just lift our hands to the Lord? And all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. It's the highest. Your name is the greatest. Your name Stands above them all. Your name, your all and dominions, all powers and positions is above them all. stands above them all. And the angels cry, Angels cry, yes, O Lord. holy, all creation cries, holy, you are Lifted high, holy, holy forever. Yes, O Jesus. and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, If you bear His name, sing the song forever to the Lamb. song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, and amen. Declare it. Sing the song forever. Yes, O Lord. Amen. And the angels cry, Angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people say, Hear people say, holy, holy, to the King of to the Kings. King of Kings. Yes, O Jesus. Oh, You will always be you will always be holy, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers
powers, and positions. Your name stands above them all. Your name is highest. Your name is the greatest. the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your names. And all the angels cry, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Only the people of God without any instrument. And the angels, come on church, let your voice be heard. All creation, holy. You are lifted high. Holy. Holy forever. Wherever you are, declare it, church. And the angels cry. Only the keyboard. Let us lift our hands to the Lord. You are holy. You are worthy. You alone are worthy, Lord. Sa umaga pong ito, dalangin po namin that your voice be heard once again. Anoint the very word, the very message, Lord, na inilagay mo, Panginoon, sa puso ng iyong lingkod. Anoint every ears, O God. Anoint every hearts, Lord, so that we may understand quickly your word, so that we may grasp the very message of yours, O God, this morning. Holy Spirit, our great teacher and our great programmer, move in your own special way. Move in your own special way. At kung meron ka makitang hadlang sa aming kalagitnaan, anuman, Panginoong kasalanan o karamihan, hugasan mo po kami lahat ng dugo ng aming Panginoong Jesus at kami maging karapat-dapat sa iyong harapan sa umagang ito. Damitan mo kami ng damit ng katuwiran. Yes, O Jesus. Maraming pong salamat. Ang umagang ito'y para lamang sa iyo. Hayaan mo kaming lahat ay makapagbigay ng mataas na karangalan at ng kapurihan sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen and Amen. Yes, O Lord. Yes, O God. Yes, O Jesus. Praise God, praise God, praise God, praise God. Makakaupo tayong lahat. Praise the Lord. Praise, praise, praise. Sino ho ang naririto nung nakaraang Friday, A Night for God? Pakitaas ang kamay. Praise God. Ngayon hong umagang ito ay ipagpapatuloy po natin ang second part ng mensahe ng Diyos. Last sa atin pong A Night for God service po natin. And it is about He knows what He's doing. Sabihin po natin lahat minsan pa, He knows what He's doing. Nariyan na po ba kayo?
Ang isipan niyo po ay nariyan na. He knows what He's doing. Pwede ho bang kayo lang po? 1, 2, 3, go. Mas malakas po dyan. Pwede pa pong mas malakas dyan. Yan, gising na po kayo niyan. Kanginoon, di kayo halos nagsasalita eh. Praise the Lord. He knows what He's doing. Yung pinaka-giso ng ating mensahe nung po nakaraang A Night for God ay it is about yung question ng will you trust me once again? Will you trust me once again? Na hindi ang ibig sabihin ay hindi na pwedeng pagtiwalaan ng Diyos o hindi katiwa-tiwala. Kung hindi, baka may mga bagay tayong ipinagkatiwala sa Diyos before o mga bagay na inaasahan o mga expectations, outcome ng isang circumstances or situations na hindi nakuha natin. Ibig sabihin yung in-expect natin, hindi yun yung nangyari. So discouraged tayo. Masyado tayong naapektuhan. So, bagamat ang Diyos na nag-o-orchestrate ng lahat ng bagay, pero minsan ang ating tinatawag na pagtitiwala ay affected. Kaya naman may pagkakataong tinatanong tayo ng Diyos kung kaya ba natin muling magbigay ng pagtitiwala. Kasi pag sinabing tayo nagbigay ng pagtitiwala, muli mong hahayaan ang Diyos na siyang mag-ayos, humawak, magmaniobra ng buhay ng bawat isa po sa atin. Muli mong hahayaan ng Diyos na pagtiwalaan ng buhay po natin. Basahin ko lang po sandali as part of our introduction yung ating topic noong A Night for God, Psalm 93 verse 1, the key verse ng the Passion Translation. Look, Yahweh now reigns as King. He has covered Himself with majesty and strength, wearing them as His splendor garments. Regal power surrounds Him as He sits securely on His throne. He is in charge of it all, the entire world, and He knows what He's doing. He's in charge of it all. Ang Diyos, ang may hawak ng lahat ng bagay, ang may control ng lahat ng bagay, the entire world, ang buong mundo. Ano man na nakikita natin nangyayari ngayon, ano man na nakikita nating nakaka-apekto sa atin, maging ang nagaganap sa West Philippine Sea. Kahapon ho ay may kausap po ako sa Ortigas sa dedication ho na ginanap doon sa One Cafe event place sa One Corporate Building ng 6th floor. Ang sabi niya, Pastor, kapag ba ikaw tatanungin, ano ba ang stand dapat ng Kristiyano sa nangyayari o ng gobyerno sa nangyayari sa West Philippine Sea? Sabi ko, Brad, huwag ako tatanungin mo kasi pag ako tinanong mo, this is my personal belief and this is how I look the situations ng West Philippine Sea. For me, pag ako tatanungin mo, una, walang dapat ikatakot ng gobyerno. Ginamit ko sa kanya to. Sabi ko sa kanya, pwede namang patay kung patay. Kung totoo kasing Pilipino, hindi ka matatakot. Kahit ialay mo buhay mo para sa bansa mo. Kung iyon lang ang dahilan, para lang maipakita natin sa Diyos na sa ating henerasyon, hindi tayo naging traidor sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Amen? Dahil minsan ka lang mabubuhay, hindi na mauulit yan. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, sa totoo lang, wag naman sana kung ma-delayed ang rapture of the church at loobin ng Diyos sa may mangyarit maganap na Third World War. Ako, willing ako kahit ako'y pastor na humawak ng armas, kundi pa ako kukuhanin ng Diyos just to defend the nation of the Philippines. Why? Sayang yung existence ko. Kapag ako'y nakatingin lang, wala namang masamang mag-pray. Pero may lakas ka naman, may buhay ka naman. Why don't you try? Naibigay yon para sa Diyos mo at sa bayan mo. Nag-iisa lang naman ang bayan mo. Kaya ko ito binabanggit, sometimes affected tayo pag nakita natin ang ginagawa ng nakapaligid na bansa sa atin. Pag nakita natin na 8 army natin na nasugatan, ang iba'y naputulan ng daliri, binutas ang bangka, kinuha armas natin, kung di pa tayo nakiusap, hindi nila ibabalik, hindi makaporma ang ating mga militar dahil nakapaikot sila. At alam natin, mayroon lang isang pumutok, alam natin ang kasunod.
war between the China and the Philippines. Sabi ng iba, meron din naman kasi sila iniisip na pamilya. Yes, given ho yun. Totoo naman po yun. Pero, kung may command ang ating militar at ang commander-in-chief ay nag-command, once na tuntungan ng ating bangka, putukan nyo, puputukan ng militar yun. Susunod lang naman sila sa command kahit nakataya ang lahat. Hindi ko sinabing tayo maghamon ng away o ng giyera. Ang point ko lang, kung ako ang tatanungin mo, sabi ko sa aking kausap kahapon, willing ako na i-depensa ang Pilipinas in every cost, at all cost. Willing ako na ibigay ang aking buhay kung kinakailangan. Why? Minsan ka lang mabubuhay. And sometimes, kapag nakikita natin gano'n na nangyayari sa paligid natin, naapektuhan tayo, umiiral yung ating tinatawag na pagiging makabayan, makabansa, makadiyos, na hindi natin kayang tingnan ang ating paligid na gano'n na lang ang nangyayari, samantalang tayo inaapi ng mga bansang hindi naman talaga kanila, ang kanilang ipinaglalaban, isang bansang ipinaglalaban ang kanilang tinatawag na 9-dash line kung tawagin, na hindi naman nila pinapaniwala na UNCLOS o ang international rule na meron tayo, nanalo nga tayo sa arbitration, ayaw naman nilang i-honor, may sarili daw silang batas, at ang sabi nila, starting ng June 15, lahat ng mangingisda sa lugar ng West Philippines, huli nila, ikukulong nila without any further investigations. Yun yung kanilang panakot. Yun yung kanilang gustong gawin. Kaya sinimulan nila, gusto nila ipakita, huwag na kayong pumunta sa lugar na ito. Pero hindi ho pwede yun. Why? Kasi atin ho yun. Ba't ko ho sinasabi? Sometimes affected tayo, iniisip natin, may ginagawa ba ang Diyos behind the scene? Yes, I believe. He is in charge of it all, the entire world. And He knows what He's doing. Minsan nagtatanong tayo, Lord, ba't ba pinapayagan mo? Ba't ba hinahayaan mo na ginaganito tayo ng ibang bansa? Minsan nagtatanong tayo, marami din kasi tayong leader sa gobyerno, mukhang pera, korap na korap. Nabigyan lang at nalagyan, pinapapasok kahit mga Chinese people na pinagdududahang reservist army ng China. Nababayaran lang. Kaya ho ako, pagpasensyahan niyo ako, ba't ko lagi nababanggit, sa lahat ng kumukulo ho talaga dugo ko pag nakakabalita ako ng GIL people na nabibili o kaya GIL people na kayang ibenta kanyang karapatan o ang dignidad niya, samantalang you are purchased by the blood of the Lamb. You are redeemed by the blood of the Lamb. And yet, kaya mo makipag-connive at makipag-compromise dahil lang ikay nakikinabang sa mga politicians na ala namang ginawa kundi maniobrahin ang kanilang posisyon. Masarap mabuhay ng kahit ho tayo, isang kahig at isang tukha, sabi ng mga matatanda, kung pahintulutan man ng Diyos, masarap pa rin mabuhay na may mabuting pangalan kaysa may malaking kayamanan. Amen? Mas masarap pa rin yun. Sabi mo sa katabi mo, masarap pa rin mabuhay na may mabuting pangalan kaysa may malaking kayamanan. Kahit mani lang ang kinakain natin, Brother Dolphy, mas masarap pa rin yun. Lalo na kung bagong luto ni Brother Dolphy. Hindi tayo dapat na nagpapasindak sa mundong ito. Kristiyano tayo Anak tayo ng Diyos. Wala tayong dapat ikatakot at wala rin tayong dapat ipangamba. Sabi ni Haring David sa Aklat ng Awit, 118, talatang 6, talatang 7, walang pagkatakot na daratal sa akin kung si Yahweh ang nasa aking tabi. Pag ang Diyos ang nasa tabi natin, kahit nga tayo dumaan sa anino ng kamatayan, sabi ni David sa Aklat ng Awit 23:4, kahit dumaan ang ating nilalakarang daan sa anino ng kamatayan, wala tayong pagkatakot. Why? Diyos natin ang kasama natin Yung presence niya is enough for us not to be afraid. Sapagat ang pinakamasarap na bahagi ng ating buhay, nabubuhay tayo for God and for God alone. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Sa nakaraan natin mensahe sa Night for God, diniscuss natin 3 puntos. Trust His wisdom. Trust God's wisdom. Ang sabi natin noong nakaraan. Pagtiwalaan natin ang karunungan ng Diyos, sapagat ang Diyos ay mayroon sariling kaparaanan na hindi nating kaparaanan. Galaw at kilos na hindi nating galaw at kilos. No? Sabi ho nung isang nagpa-pray kahapon, Pastor, hanggang ngayon po, wala pa rin ho talaga akong trabaho. Alam niyo po yun. Pero siya ay architect, matalino, pasado. Pero biglang dumaan sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Alam niyo ho, binigkas ko lang po yung
Trust His wisdom. He knows what He's doing. Bigla ko siya naiyak. Sabi ko, you don't have to be afraid, sir. You know why? Buhay ang Diyos mo eh. Wala kang dapat ikatakot. Huwag mo na i-compromise ang faith mo. Amen? Trust His wisdom. Noong nakaraan diniscuss natin, live surrendered life before Him in the freedom of His love. Yun ang isang pinakamasarap na bahagi ng ating buhay, na tayo po ay surrendered ang ating buong pagkatao, ang ating buong buhay sa Diyos in the freedom of His love. But in the freedom of His love, ang masarap magpatianod sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos eh. Sabi ho ng Lamentation 3:22 and 23, the steadfast love of the Lord never ceaseth. His mercies never come to an end. They are new every morning, great is thy faithfulness. Napakabuti ng Diyos, dakila ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya naman pagka tayo ay sinabi surrendered life, ang ibig sabihin, Deuteronomy 6 verse 5 and verse 6, the Shema na tinatawag. You shall love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might, and with all thine strength. Deuteronomy 6 verse 5. Sabi ng verse 4, O hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Iisa lang ang Diyos nyo. Mahalin nyo ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-isip, ng buong kaluluwa. Kapag gano'n ang ginawa natin na surrendered life at nagpatianod tayo in the freedom of His love, kahit saan tayo dali ng Diyos, saan tayo igawi, magugulat ho tayo, may marami palang surprises ang Lord. Marami pala siyang gagawing mga intervention, hindi mo lang alam. Minsan, pagod na pagod ka na dahil ang lawak ng pakikibaka, ang haba ng pakikibaka, at minsan para yung hope mo nawawala na, hindi mo lang alam na isang hakbang na lang, naroon na pala ang divine intervention ng Diyos. Kaya lang minsan, bumabalik ho tayo, nagmumove backward tayo. Kaya tumatagal. Pero hindi ho natin alam, ang Diyos po, kailanman, hindi naging sadistang Diyos. Nang tawagin tayo ng Panginoon, God can provide everything. Sabi ng Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches through Christ Jesus o in Christ Jesus. According to His riches, through Him, through our Lord Jesus Christ. Kaya nga ho nung minemeditate ko yung Philippians 4:19, dapat pala talaga, para maranasan mo na hindi ka iiwanan ng Diyos at meron siyang pabor at provision sa iyo, dapat pala talagang intact ang relationship mo with our Lord Jesus Christ. Sapagat ang kanyang kayamanan is based ang economy of heaven na ibibigay ng Diyos at isusuporta sa iyo ng Panginoon based on your personal relationship with our Lord Jesus Christ. Kasi yun ang binanggit ng Philippians 4:19. Sabi ni Paul, and my God shall supply all your needs. Yung Diyos ko magsusupply ng lahat ng bagay na pangangailangan mo sa pamamagitan nino? Ng ating Panginoong Jesucristo. So kung may problema ang relasyon mo sa Panginoong Jesus, hindi pwedeng magbukas ang ekonomiya ng heaven. So kailangan intact pa rin ang relasyon mo sa Lord. Kaya tama yung binanggit ng John chapter 15 verse 4 and verse 5. Wala kang magagawa kung ikay hiwalay sa Diyos eh. Para kang sangang iniwalay sa puno. Wala kang magagawa. Hindi makapamumunga ang sanga na nakahiwalay sa puno. Kaya wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang sabi ng verse 7, pero kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko naman ay mananatili sa inyo, yumayabong ang inyong pananampalataya through God's Word, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Sabi ng Juan 14, talatang 13 hanggang talatang 14, ako ipaparoon na sa Ama sa langit. Humingi kayo sa pamamagitan ng aking pangalan, humingi kayo sa Ama in my name, sa pamamagitan ng aking pangalan, at gagawin ko sa inyo. Ipagkakaloob ko sa inyo. I will do it. Why? This is the promise of God. Lahat ng bagay na ihilingin natin sa pangalan ng Panginoon Jesus na ino-honor in heaven, gagawin ng Diyos at ipoprovide niya lahat ng bagay na ating pangangailangan. Masarap magpatianod sa freedom of His love. Amen? Kaya nung araw may awit tayo ng, your love to me is like an overflowing stream. Sino nakakatanda niyan? Taas nga hong kamay. Ayaw niyo pa hong umamin. Okay na ho yan. Put your faith in God. Number 3, put your faith in God. Dapat isalig mo, ilagak mo, ilaan mo ang iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos lang. Babalik ka doon sa pinaka-basic ng ating buhay, pananampalataya. Put your faith in God.
Romans 1:17, from faith to faith, from glory to glory. Nagpasimula tayo sa pananampalataya, dapat magwawakas tayo sa pananampalataya. Sabi ni Pablo sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 6, sabi niya kay Timoteo, Timoteo, ako'y iaalay na. Ibig sabihin ni Pablo, uuwi na ako sa langit, mamamatay na ako. Alam niya, puputulan siya ng ulo ni Emperor Nero during the time. Iaalay na ako, Timoteo, pero gusto kong sabihin sa iyo, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Lumaban ako ng buong tapang ng pananampalataya, Timoteo, sabi ng verse 6 and verse 7. Tinapos ko ang takbuhing nasa aking harapan. Iningatan ko yung aking pananampalataya. Lumaban ako ng buong tapang. Tama si Brother Eddie, hindi po pwedeng may character ka lang, hindi pwedeng may competence ka lang. Hindi po pwedeng may compassion ka lang. Dapat yung forces nasa iyo. Dapat meron ka ding courage to do what is right. Kasi kung wala kang tapang at lakas ng loob, duwag ka na ipaglaban ang prinsipyo, ang kalooban ng Diyos. Bali, wala. Papaikutin ka lang ng mundong ito. Dahil ang mundong ito punong-puno ng manipulations. Pati Kristiyano affected minsan. Malungkot pa nga, minsan pati pastor affected. Manipulating the church, manipulating the leadership. Dapat walang ganun eh. Pero may kahinaan ng tao eh. Kaya talagang tayo dapat, ang ating pananampalataya, nakasalig lang sa Diyos. At yun ang pinakamasarap na pananampalataya natin. Kaya nung nakaraang A Night for God, alam nating napakarami inirelease na pagpapala ang Diyos at maraming mensahe inirelease ang ating Panginoon. And this morning, ituloy ho natin ang second part ng He knows what He's doing. Proverbs 3:5-8, ang ESV translation. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Verse 7, be not wise in your own eyes. Fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh, and refreshment to your bones. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh, and refreshment to your bones. Let God bless the reading of His Word. Sabi ho ni Brad Archer, isang pastor and at the same time writer, having confidence in something means having an assurance that leads to action. Pwede ho bang pakibasa natin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Having confidence in something means that leads. Trust in the Lord is a faith that let us boldly serve. This confidence should infuse our whole being. Ang ganda ho nito nung mabasa ko. Having confidence in something means having an assurance that leads to action. Because this morning, muli ho nating hihimay-mayan lang ng konti. Paano ba tayo nagtitiwala talaga sa Diyos? Having confidence in something means having an assurance that leads to action. So pag ikaw ay may tiwala, para lang tao may sakit yan. Kaya ka nagpapacheck up at nagpapagamot, hindi dahil wala kang pananampalataya. Kaya ka nagpapacheck up at nagpapagamot kasi alam mo na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Andyan pa ba tayo? Having an assurance that leads to action. Nakatitiyak ka, kaya ka kumikilos at gumagalaw dahil alam mong may ginagawa ang Diyos. Pwede mong pagtiwalaan ng Diyos. Trust in the Lord is a faith that lets us boldly serve. Kapag ikaw ay totoong nagtitiwala sa Diyos, ito'y pananampalataya na higit na nagpupus sa atin, higit na nagtutulak sa atin na tayo maglingkod sa Diyos ng may katapangan. Tapang ng ibig sabihin, kaya mo harapin ang lahat ng sitwasyon ng buhay mo, lahat ng sirkumstansya ng buhay mo, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng wala ka, kahit wala ka ng bagay na yun, kaya mo magpatuloy. Why? That is trust. That is faith. This confidence should infuse our whole being. Kaya kapag ikay may pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa Diyos, ito yung mag-i-infuse sa iyo ng buong pagkatao mo para lalo mong ibigay ang pinaka-the best na paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Kaya hanga tayo sa mga kapatiran, kahit anong sitwasyon ng buhay, makita mo laging hando doon sa gawain, naglilingkod. Alam niyo ho, ito'y paalala sa lahat, hindi ho sa iilan. Hindi reason ang kahirapan, lalong hindi reason ang kayamanan para ang Diyos ay mawala sa bokabularyo ng ating pagdilingkod. Kahit ano pangangailangan, at kung sumusobra man ang pagpapala mo, saan ang pagpapala mo hindi magbulid sa iyo?
sa paglayo mo sa Diyos. Masarap po ang maraming pagpapala eh. Amen? Masarap din ang maraming pera. Kahit saan, pwede kang pumunta. Masarap yun. Pero sana lahat ng pagpapala natin nagiging tulay ng Diyos, alulod ng Diyos, para mapagpala din ang paglilingkod natin at ang ibang tao. Ganun ho dapat eh. Pero pag sinasarili mo lang yung pagpapala mo, hindi ko ho alam kung nakakatulog kayo ng mahimbing. Mahirap pong matulog ng mahimbing pag alam mo ikaw lang ang napapagpala ng sarili mo. Pero hindi ka blessing sa ibang tao. Andyan pa ho ba tayo? Kaya napakaganda. This confidence should infuse our whole being. And I pray this morning, today, bawat isa sa atin, makaranas ng kakaibang pagtitiwala sa Diyos na minsan pa kaya natin ilagak ang lahat-lahat sa ating Panginoon. Kanina ho, kaya natin pinaawit yung Holy Forever. Napag-aralan ko ho at ang personal na mensahe sa akin ng Lord. Kaya pala binabanggit nung song na A Thousand Generations, falling down in worship, maging mga taong nauna na nung una pa man, maging yung darating maniniwala at mananalig pa. Kung ikaw man ay napalaya ng Diyos, kung ikaw man ay daladala mo pangalan ng Panginoon, ang ibig pala sabihin, kaya sinasabing lahat ay aawit ng Song of Ages, singing yung awit na Holy Forever. Ang ibig pala sabihin nun, una, it is not about holiness of God lang, per se. No. Ang ibig sabihin pala nun, intact ang throne ng Diyos. Intact ang Diyos sa kanyang kinalalagyan. Hindi siya nagbabago kahit kailanman. He is holy forever. Ibig sabihin, pwede mong panaligan, pwede mong panghawakan, pwede mong pagtiwalaan sa lahat ng sitwasyon na minsan nauubusan ka, tinatagasan ka na ng lakas. Malalim ho pala ang mensahe ng awit na yon habang pinapag-aralan ko po. Kaya pala, yung song ay parang nag-iimbitang kahit ikaw ay matagal ng Kristiyano noon at kahit ikaw ay ngayon pa lang, isa lang dapat ang awit mo, and that is the Song of Ages, Holy Forever. Kaya in the book of Revelation chapter 4, ang ipinakitang song lang ng angel sa heaven ay ang awit na Holy, Holy is the Lord. Holy, Holy is the Lord of hosts. Si Isaiah, in Isaiah chapter 6, begin verse 1 up to verse 6, nakita niya ang Lord ay doon sa itaas, yung altar, nakita niya eh. Kabanalan din ang usapin eh. Even si Isaiah, nakita niya na napaka-intact ng Diyos. Hindi siya kailanman nabahiran ng mundong ito. I pray at maging sa bawat isa ko sa atin, sa sarili ng bawat isa ko sa atin, including myself, huwag tayo mabahiran ng dumi ng mundong ito. Huwag. Masarap yung pagtayo mo sa Diyos. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikahiya. Amen? Kahit sa bansa. Kaya ako lagi sinasabi sa inyo dahil naroon ako sa buhay na yon. Lagi ako pinapaalalahanan ng ating mga leader ng Zoe. Pastor, ingat lang po. Baka makasuhan kayo. Baka po i-libel kayo. Baka po kayo ay alam niyo naman po kung sino ang kalaban, napakabigat. Ako, sabi ko sa kanila, tanggalin na natin yung title na Bangon na Pilipinas kung ayaw natin lumaban ng may tapang. Huwag na yun ang title natin. Bangon na Pilipinas. And yet, duwag tayo lahat magsalita. Ayaw na nga magsalita ng ibang istasyon eh. Mas malalaki sila. Tayo, ilan lang naabot natin. Pero mas masarap yung alam mo sa Diyos, hindi ka naging traidor at hindi ka naging duwag. Amen? Revelation 21 verse 8, lahat ng duwag hindi rin papasok ng langit. Kung alam mo katotohanan, ayaw mong ilaban, what for? Ba't nabubuhay ka pa? Masarap po yun eh. Pinakamasarap pa rin po na maging totoo. Ano kung pailan ng case? Though, hindi tayo kagaya ng kongresistang pinailan ng case. Doon ngayon sa
ibang bansa at nagtatago. Maraming pera eh. Tayo, malamang, pag pinailan ng case, malamang, babahi-bahiin ko lang kayo dito. Mauna muna ako kay Brother Gord o kaya kay Brother Norman, susunod Brother Dolphy. Mga kalalakihan dito, babahi-bahiin ko para hindi ako agad mahuli. Hindi ako pwedeng pumunta na ibang bansa eh. Wala tayong pampupunta eh. Noon tayo nagkaroon ng death threat sa Baliwag, sabi ng mayor ng Baliwag, ba't pastor narito ko sa SM? May death threat ka eh. Magtago ka. Yung kasamahan mo, nasa Vietnam na, ikaw naririto pa. Sabi ko, wala ho akong papunta ng Vietnam. Sabi ko, hanggang dito lang ako sa Baliwag. Sabi niya, kayo ho, ba't mayor kayo ho, naririto, may death threat din kayo. Ako may bodyguard. Ikaw, ayaw mong tanggapin yung pulis eh. Sabi ko, no need ho. Ayoko mabuhay ho kami sa takot ang mga anak ko. Kung papatayin ka ng mga iyan, mayor, kahit saan ka naroon, papatayin ka, harapan eh. Kung papatayin ka talaga. Wala kang choice eh. Kung papatayin ka talaga. Hindi ibig sabihin, hindi tayo takot mamatay. Dahil may pamilya tayo. Kaya lang, kung gusto kong patayin ng mga iyan, papatayin ka talaga ng mga iyan. Ba't naman ho ako magtatago pa? Yun nga lang, siguraduhin ho nilang patay si Pastor Michael. Hindi ako papayag na ganun lang eh. Baka bumangon bigla. Kaya lang, ang point ko lang ho, ba tayo matatakot sa mundong ito? Ano yung kakatakot natin? Sa mabuhay at sa mamatay, kay Kristo ho tayo. Philippians 1:21. Amen? Minsan Kristiyano tayo eh. Yung mundong itong ginagalawan natin, takot na takot tayo madihado eh. Takot na takot, hindi eh. No, amen? Intact ang Diyos, ang trono niya. At ang kingdom na ipinamana sa atin ng Panginoon, wala akong pwedeng gumapi. Sabi ng Matthew chapter 16, verse 16 up to verse 18. Because you are Peter, on this rock, I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against it. Maging ang pintuan ng impyerno hindi makapananaig sa iglesyang ito. Why? Wala naman ho nagtagumpay sa Diyos. Pinakamahirap pong kalaban ang Diyos. Amen? Pinakamahirap kalaban ng Diyos. Kaya pag ang Diyos ang kinalaban mo, daig mo pa bumangga sa pader. Daig mo pa bumangga sa marmol. Mahirap kalaban ng Diyos. Dahil pati kalikasan kalaban mo. Pati ekonomiya kalaban mo. Pag ang Diyos ang kinalaban mo. Amen. Sana yung tapang ng pagmamahal sa Diyos at pananampalataya, I pray this morning, dumaloy sa buhay ng bawat isang GIL people ng GIL Church Bulacan. May Diyos tayong buhay, church. Hindi ko patay ang Diyos natin. Buhay ang Diyos natin. And the angels cry, oh, and creation cries, oh, you are lifted high, holy, holy forever. Once again, church. And the angels cry, holy. I pray, Lord, let the atmosphere of your presence, O God, stay in our midst, linger in our midst, Lord. And allow us to linger also in your presence, Lord. And let your touch, O God, be upon your people. I pray, Lord, this morning, let the boldness of the Lion of Judah flow in our midst, Lord. The boldness to trust you, Lord. The boldness to give everything, O God. Ibuhos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isang mga anak mo this morning. In the name of Jesus. And even the boldness and the courage to do what is right. Release, Lord. Flow upon us, Lord, this morning.
In Jesus' name, Lord. Palapakan ho natin minsan pa, Panginoon. Tapusin ko lang ho ang message ng Lord. Ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala? Especially yung ating trust with God, to God. Trust means assurance of the Lord. Everybody say, assurance of the Lord. Balikan natin ang ating pinaka-key verses. Proverbs 3:5, King James Version. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Do you remember that song? Trust in the Lord. Ano bang key yan, Sir Bang? With all thine heart. Do you remember that song? And lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Trust, therefore, in the Lord. Bago lang natin tuloy yung awit. All of our knowledge, wisdom, and will should be saturated in the action-producing assurance of the Lord. And the way we cultivate the God-trusting heart is by meditation on Scripture, time in prayer, and companionship with other believers. So napakahalaga ho pala yung meditation on Scriptures, yung time in prayer, and companionship with our brothers and sisters. Para yung ating pagtitiwala sa Diyos ay nade-develop. Yung assurance natin sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Basic ho ito eh. Pag sinabing pagtitiwala, assurance of the Lord. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na may katiyakan ka sa Diyos. Hanggang ngayon ho ba ang salitang iyan na katiyakan ay nasa atin pa rin ho bang puso? The assurance of God. Katiyakan sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, wherever you are, kahit saan ka man naroroon, meron kang tinatawag na katiyakan sa buhay. Alam niyo ho, kung meron sigurong isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng mananampalataya, ay yung kahit anuman ang nagaganap, challenges ng buhay, pangangailangan. Ang isa ho nakakapagpatinag ng ating buhay pananampalataya pag dumating na tayo sa pangangailangan eh. Yung alam mong wala nang ipambibili ng bigas, kulang na ng pantuition, hindi mo na alam kung saan pupunta. Kaya ho masarap talaga yung yung marami kang pambigay eh. Noong nakaraan ay napakaraming nagme-message sa atin sa Messenger. Alam ko naman ang ibig sabihin. Kaya talaga iba yung marami ka talagang pwedeng ibang love gift eh, no? Meron niya ako isang nagbigay, naiyak ako eh. Kasi ayan, nag-message. Sabi niya, Pastor, graduating po kasi ko eh. Nursing. Sabi niya. Ang problema ko ay hindi ako maibilang hanggang ngayon. Pag daw hindi ko nabayaran ng kumpleto ang aking tuition fee, hindi ako aakyat na entablado. No? Yung mga magulang na inilalaban ng anak kahit umiikot lang, iuutang, babayad dito, uutang, babayad dito. Mga crucial po yan, hindi ho madali yan eh. No? Pero pagdating sa panahon ng pangangailangan, babalik tayo doon sa katotohanan. May katiyakan ho tayo sa Diyos. Amen? Ramdam nyo pa ho ba yan? Yan ang buhay natin nung una tayong mananampalataya eh. Hindi ba? Yung bang parang lahat kaya mo. Para bang, sabi nga ng salitang Tagalog, wala kang pupukasan. Di ba? Ganyan ang Kristiyano noong araw. Wala kang pupukasan. Anong problema? Anong pagsubok? Laban, lahat. Ganyan ho tayo eh. Kaya favorite ho natin yung song na ito nung araw. Amen? Awitin lang ho natin minsan pa ho. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Trust, therefore,
in the Lord. Sino nakakatanda ng Tagalog? Tingnan natin. Kay Yahweh ka magtiwala. Natatandaan niyo pa ho yan? Buong at ng isipan. Ano ako sunod sa Tagalog? At huwag kang mananangan sa sariling karunungan o kakayanan. Pwede rin po. Kay Yahweh magtiwala. Nung araw pag inaawit ho yan sa Bible study, kahit 5, 10, ang lalakas ng loob ng mananampalataya, sinusuyod ang buong barangay. Iba ho kasi ang pundasyon ng pagtitiwala po sa Diyos. Amen? Assurance of the Lord. Naniniwala ho ba kayo sa lahat ng bagay may katiyakan kayo? Sa future ng anak nyo, yung iba ho, alam ko ho, sabi ho nung isa narinig ko, Pastor, kapag pala nagkakaedad ka, talagang medyo affected ka. Kasi marami ka na iniisip. Kanino ko aasa, sino kayang anak ko ang aaruga sa akin, sino kaya yung kakalinga, sino kaya, kumusta naman kaya ako pagdating ng panahong iyon. Kaya ako ang payo ko sa inyo, huwag niyo na hong isiping nagkakaedad kayo. Ang tingin ko sa inyo, batang-bata kayong lahat. Huwag ko kayo mag-alala. Ang promise ng Lord, I will be a father to them. I will be a husband to them. Hindi ho pwede magpabayaan. Diyos, pangako niya yun, hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Hindi ho ba? Pangako ng Diyos yun. Hanggang sa pumuti ang buhok mo, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Ang sarap ho nung katiyakang iyon. So wag na ho kayo magduda. Kahapon ho ay 87 years old yung isang ipinag-pray ko na naka-wheelchair. 87 years old. Nung tinatanong ko siya, ilang taon na ho kayo? 87, Pastor? Oh, 87? Sarap naman ho nung edad nyo. Pero ang memorya, intact. No? Ang mata ho niya, ang may differential. Alam niyo, ang sabi niya sa akin, habang ako po sa wheelchair, alam mo, Pastor, meron akong gusto sabihin sa iyo na ipinapasabi lang ng Diyos. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, alam mo, Pastor, pag ako tatanungin mo, hala akong ibang gagawin. Lahat ng memoryado kong Bible verses, lahat ng memoryado kong mensahe narinig ko magmula nung aking unang makakilala sa Diyos. Ulitin ko yan sa lahat ng makakausap ko. Estudyante man yan, tatay man yan, nanay man yan, ano pa man yan. Pastor, isa lang. Pag-aakay lang ng kaluluwa. Wow! Tayo ho yun ang linya natin ngayon. Wala tayong ibang gustong gawin kundi magdala lang at mag-aakay ng kaluluwa. Sabi ko, alam nyo, Nay, basic. Pero iyan ang puso ng Diyos. Hindi nagbabago. Bigla ko siyang naiyak. At your age, 87, ang heart niya pa rin to win more souls for Christ. Wow! Ang totoong hindi nagkakaedad, yung hindi nagbabago ang pagmamahal sa Diyos, ang passion to win more souls for Christ. Gusto niyo ba huwag magkaedad? Gusto niyo ba huwag niyo isipin ng inyong pagtanda? Win more souls for Christ. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Ang sarap po niyan. Babata ho kayong lalo niyan. Siya, 87 ang pakiramdam, kaya pa niya ang lahat yung mga estudyante lumalapit na barkada ng apo niya, sabi niya, kilalang-kilala siya kasi wala pala siyang ginawa kundi mag-share ng Word of God. Yung isa lumapit, sabi niya, Lola, may clean up buhok ko. Sabi niya, medyo mahaba pa rin ng konti, pero yung haba dati, pinaputulan niya. Ang nagsabi sa kanyang putulan ng buhok niya, yung 87 years old, sinabihan siya na, anak, sabi niya, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, ayusin mo buhay mo. Nagpaputulo siya ng buhok. Sabi niya, nung lumapit kahapon, Lola, may clean na buhok ko, hindi nakagaya dati, thank you po. Imagine that, 87, nagagamit ng Diyos para humubog ng buhay ng mga kabataan. Wow! Sabi mo sa katabi mo, gusto mo, huwag mo maramdaman ng pagkaedad? Win more souls for Christ. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay ang pagkakaroon ng katiyakan sa Panginoon. Huwag ko kayong mag-alala. Tiyak ang lahat ng bahagi ng buhay natin sa Diyos. Amen? Pangalawa po, trust means acknowledge God in everything. Very basic on dalang mensahe ko po sa inyo. Pero gusto ko pong balikan ng mga basic
na messages na ito na muling in-revive ng Lord sa ating puso. Proverbs 3 verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Lahat ng bagay, lahat ng kaparaanan ng buhay mo, you have to acknowledge Him. At ang Diyos ang bahalang magtuwid ng iyong daraanan. Magtama at magtumpak ng iyong daraanan. Magtama at magtumpak ng iyong daraanan. Acknowledging God means knowing God wherever we are and whatever we are doing. Surrendering everything to Him. Kapag daw ang pinag-usapan ay acknowledging God, ang ibig sabihin, it means knowing God wherever we are and whatever we are doing. Surrendering everything to Him. Lahat ng bagay isusuko at isusurrender mo sa Diyos. Because you are acknowledging God in every part of your life. So, ang trust na tinatawag, hindi mo iniiwanan ng Diyos isang bahagi ng buhay mo na pag dito na pinag-uusapan, ayaw mo nang isama ang Lord. Sa mga kabataan, hindi lang sa trabaho, involved ang Diyos. Hindi ka lang doon humihingi na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Maging sa minamahal sa buhay. You have to pray for it. Hindi po pwede na gusto mo lang. Kundi dapat, ang Diyos mismo, pinagpe-pray mo, ang Diyos mismo may gusto. Dapat i-invite mo ang Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Sa mga nanay at tatay, lahat ng bahagi ng buhay natin, involved ang Diyos. Bago ka mangutang sa iba, mag-pray ka muna sa Lord. Kalooban ba talaga ng Diyos? Yung mga nanonood na ilang kapatiran dito sa Bangon na Pilipinas, doon sa ating segment na pre-legal assistance with PAW, napakarami ho namin, ang problema natin kinakaharap doon, panay mga umutang ng umutang. Yung isa sabi niya, hindi na ho ako makaalis sa utang kasi napakarami ko na ho inutangan. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko, attorney, ano na ho ba gagawin ko? Napakahirap pag yun ang naging buhay mo Sabi nga ho nung director ng PAW Region 10, if I'm not mistaken, ang payo ko, makalaya kayo sa bondage ng utang Kasi sabi niya, pag kayo naririyan, mahirap talaga. O yung mga gumagamit ng credit card, hindi ho ako against dyan. Ako ho'y ala niyan ba't naman ako maging laban dyan? Pero ang paalala ko sa inyo, kung di nyo kayang kontrol ng emosyon nyo, huwag kayong magdala niyan. Pagpasok mo ng SM at talaga may nagustuhan ka sa Baam, nagustuhan may sapatos na maganda at wala kang pera, talagang malamang credit card, swipe lang na swipe. Magaling ka mag-swipe. Kasi ang sabi sa batas, walang nakukulong sa utang. Listen carefully. Sa civil case. Sa criminal case, hindi. Dapat alam niyo kaibahan. Hindi natin pwedeng pag-usapan dito, matagal yan. Meron tayong tinatawag na maximum up to 1 million and above. Meron din. Alin ba pumapasok sa civil at sa civil case at sa ano isa? Ano isang binanggit ko? Criminal case. Hindi lahat. At ang pinakamabigat, hindi ka nga makulong-kulong, hindi, tago ka naman ng tago. Kasi sabi nung isa, kasi ilan yung pinag-uutangan niya? 19 yata. Sabi ilan ho bang credit card ninyo? Napakarami. Alam niyo yung iba sa inyo, baka maraming credit card. Ito pa yung walang credit card. Yung maraming credit card sa inyo, kung kaya nyo kontrolin, okay. Kung hindi ho kayang kontrolin at need nyo talaga yan, ginagamit sa transaction, kung may 10 kayo, tanggalin nyo na siyam, isa na lang. Pero kung talagang hindi nyo pa rin kaya isa, palitan nyo na lang ng SM Advantage. At least, walang problema doon. Nagka-problema lang ako doon noong hindi pa pinapalitan yung ATM ko Dati ang kulay ng BPI, blue din. Saksak ako ng saksak sa ATM machine. Nagagalit ako sa guard. Sabi, ba't ba hindi gumagana yung ATM machine ninyo? Kanina pa ako nasasaksak. Sabi, lumapit yung guard. Tapos, Sir, SM Advantage po yung pinapasok niyo. Buti na lang pinalitan ng ng violet. Ano, violet ba yun? Buti na pinalitan na lang ng parang red. Violet, parang red, burgundy.
Pinalitan. Hindi ko na tuloy napapag-isa. Galit na galit pa ako doon sa machine. Galit pa ako sa security guard ng SM. Kanina pa ho ako dito nung ayaw pumasok. Sabi, SM Advantage, so yung pinapasok ninyo. Buti hindi ko nasira yung machine. SM Advantage, so yung pinapasok ninyo eh. Paalala ko po ito, mahirap po. So, alam natin dapat i-handle ang buhay eh. Amen? Kung kayo naman ay gagamit lang ng credit card para lang umorder ng maraming cosmetics, wag na ho. Wag na. Hindi ho makatutulong sa inyo. Kung kayo ay gagamit ng credit card para lang bumili ng TV, pero may TV na kayo at umaandar naman, wag na rin po. Kung kayo gagamit ng credit card na bibili ho kayo ng sopa, pero buo pa naman ang sopa nyo, pero gusto nyo lang bumili at ilalagay nyo pa ulit sa bahay para pagpasok ho ninyo, wala na kayong tatapakan, kundi pa na sopa na lang, wag na ho kayong bumili ng sopa. Kasi nakakaano po yun. Mababaon ka lang ho sa utang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabaon sa utang. Hirap po yan. Paalala po yan. No? Acknowledge God in everything. Pag sinabi nagtitiwala ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo, kasama Diyos doon. Sabi ng Jeremiah 17:7-8 ng NIV translation, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Alam niyo po, yung pagtitiwala natin sa Diyos kapag nauna, hindi ka papasok sa mga ganong bagay eh. Hindi ka papasok sa malulubog ka ng husto. Sa malulubog ka ng husto. Ang dami nating problema. Karaniwan ho, tuwing kami ho ay may pre-legal assistance with PAW, wala ho kaming number 1 problema kundi yung mga hindi makabayad sa utang. At minsan naman ang problema namin yung mga naniningil. Nagagalit sila. Dahil walang masingil, hindi magpakita tao, ipinopost nila mukha sa social media. Sabi nga ng mga attorney natin, pag nag-post na ho kayo sa social media, mas malala kaso nyo. Dahil nagagalit sila. Pwede ho ba yun? Tama ho ba yun? Hindi ho siya nagpakita sa akin, para ho lumabas siya, ipinost ko ho yung mukha niya sa social media. At sinabi kong, heto ho ang may utang sa akin. Huwag niyo hong gagawin yun, ha? Kasi may kaso ho kayo, libel case. May kaso ho kayo ng cyber libel kapag ka ho ganun ang gagawin nyo. Yung iba naman, may nag-message, may nagtatanong, sabi niya, okay ho ba yun? May utang po ako sa kanya. Kaya lang po, ipinost po niya ako sa social media. Pwede ko ho ba siyang kasuhan? Sabi ng attorney. Pwede naman ho ninyong kasuhan, mali naman po talaga. Kaya lang po, isettle niyo muna yung utang niyo. Kaya ho kasi siya nagalit kasi hindi kayo nagbabayad. Ang point, wag nating gawing liwe yon o kaya gawin nating scapegoat na kaya ka nagpo-post sa social media, ayaw kang bayaran. Lalo hong malala ang problema natin, mga kapatid, ang mahalaga magbayad sa utang. Wala ho akong pinaparinggan, pero sabihan niyo po yung katabi niyo, kung may utang ka, magbayad ka na. Hindi, paalala lang po yan. Huwag niyo ako ma-misinterpret. Kailangan po yan eh. Sabihin niyo po kanang kaliwa, kung may utang ka, magbayad ka na. Wala ho akong pinaparinggan. Kailangan lang natin yan. Amen? Gusto ko hong ngumiti muna kayo bago ako pumunta sa pangatlo. Baka ho galit na kayo sa akin. Masarap ho nakangiti kayo. Amen? Di ba masaya kayong lahat? Sabi niyo, sige ka, pastor, tingnan ko lang. Pangatlo po, anong ibig sabihin ng trust? Fear of the Lord. Tingnan niyo po yung sumunod na talata ng verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Do not be wise in your own eyes. Huwag kang maging matalino sa sarili mong pananaw na akala mo, alam mo ang lahat ng bagay. Fear the Lord and shun evil. Ang ibig lang sabihin, pag pala sinabing trust, mahalaga pala yung banal na pagkatakot sa Diyos. Pagtitiwala. Nang ibig sabihin nun, kaya kan may banal na pagkatakot sa Diyos, nagtitiwala ka kasi sa Diyos sa lahat ng bagay na bahagi ng buhay mo. Hindi yung ang gagawin mo. Kasi minsan, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos kapag gagawa ka na ng kasalanan,
dahil lang sa hindi na-provide ang pangangailangan mo. Kasalanan ho sa Diyos yun. Dapat may fear of God. Yun yung isang ibig sabihin ng trust. No need. Naggumawa ka ng kalokohan dahil lang hindi na produce yung pangangailangan mo. Nagkulang ka lang ng salapi, gagawa ka na ng hindi tama. Huwag niyong gagawin yun. Manloloko ka na ng kapwa mo. Huwag po ganun. Yung isa hong nagdi-deliver sa amin, minsan ho kasi kung naloko akala siguro pwede pa niyong ulit-ulitin kasi nahiya ako sa guard. Dahil baka mamaya, yung sabihin nung nagdadala, hindi na pumunta sa amin, mag-deliver kasi hindi ko binabayaran. Minsan sabi nung guard, Pastor, meron ho kayong order. Sabi ko, order? Hindi ako mo-order Hindi, meron ho kayong order. Sabi ko, sa akin ba talaga na, nakapangalan, address niyo po, ito Okay. Babalikan daw dito sa gate kung okay lang sa inyo. Magkano yan? Almost 800, Pastor. Wala akong maisip na in-order kong almost 800. Dahil sabi ko, sige ho, nakakahiya, baka mamaya. Binayaran ko. Palis ako, iniwanan. Pagbalik ko, kinuha ko yung item. Nung buksan ko yung item, naka-box, matigas, akala mo malaki laman. Pagbuksan ng item, alam niyo ho, yung kayo nakakita ho ng bracelet sa palengke ng Bulacan-Bulacan, na wala pang 50 pesos, yun yung makikita mo doon sa box. Umakyat ho, dugo ko sa ulo Ala kasi ko may isip na, ayoko lang mapahiya yung pangalan ko kasi alam na pastor ako. Nung nakaraan, may dinala na naman. At meron akong order. Sabi ko kay Wife, ano order yan? Si wife ang kausap. Ang ino-order ko lang yung pamalit ko doon sa akin live, yung aking earphone. Wala ko iba ino-order. Hindi ho earphone ito Hindi ko alam kung damo yata yun. Parang hindi ko alam, parang damo Hindi ko alam matandaan niya kung anong damo yun. Hindi ho yung damong droga. Hindi ako ma-order ng droga. Baka mahal-mahal. Sabi ko, wala ko ino-order na ganyan. Ibalik mo. Nag-message yung ba't pinabalik niyo pa ho ako? Akala ko kukuhanin ninyo. Sabi ko kasi akala ko tumino na kayo. Sabi ko, bihira. Sabi ko, subukan mong bumalik ulit dito. Gigigil ako Nanloloko na ang daming ganun. Gusto mong kumita, lumabang ka ng parehas. Yung isang nangaharang ng sasakyan doon sa bayan ng Baliwag, nakatago doon sa damit yung kanyang, tawag doon, sling bag. Nangihingian siya Tinignan ko yung sapatos. Ang ganda pa ng sapatos. Nakaganon yung, nakatago. Naka-sling bag pa ng maganda Alam nyo, wala akong makikita ng JIL na taga Bulacan-Bulacan na ganyan ang gagawin dito sa palengke, yung ganda-ganda ng suot mo, ganon yung ginagawa mo. Makapanloko ka lang ng kapwa. Nasanay na sa buhay na umasa sa iba. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang umasa sa iba. Huwag kang masanay. At huwag kang gagawa ng kasalanan dahil lang sa hindi na-provide ang pangangailangan mo. Amen? Walang ganun. Walang ganun. Yung iba mga nagtitinda ng medalya trophy, mga kumita lang, kahit nakadildil na lang yung nakagano na, konting galaw mo, wala na Kumita lang Maraming ganun. Kita niyo ho, hindi gumaganda buhay. At gumanda man ang buhay, mas matindi ho ang laban sa buhay. May palit ho lahat yan. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. 1 Corinthians 3:19-22, for the wisdom of this world is foolishness to God. As the scriptures say, He traps the wise in the snare of their cleverness. Sabi po ron sa verse 20, and again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. So don't boast about following a particular human leader, for everything belongs to you. Kangino, verse 22, whether Paul or Apollos or Peter or the world or life and death or the present and the future, everything belongs to you. So, wala pala tayong dapat ipagmalaki o ipagmayabang. Dapat yung banal na pagkatakot sa Diyos meron tayo. Kahit ikaw sumusunod sa isang leader na magaling, huwag mo doon ipagmamagaling yung leader mo na yon. Maraming ganyan Yung iba nakayakap na sa politician, sa politiko, akala mo siya ang sentro ng lahat ng bagay. Tinitingnan ko yung orasan na walang bigla doon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ako.
So, maraming ganon. Yung mga matatalino, sabi ng Diyos, foolishness lang yon sa harapan ng Diyos. Yung mga magagaling, foolishness lang. Kaya walang pwedeng magmalaki sa atin. Walang pwedeng magsabing, kaya ganyan yan because of me. Kaya nangyari yan because of me. Kaya lumago yan because of me. Wala hong ganyan. Lagi natin naririnig yan eh. Walang ganyan sa harapan ng Diyos. Pwede ba yung next slide? Pakibasa natin. Tingnan niyo po ito. But to truly understand the scope of God's love, you must understand that He is also terrifying. Sometimes, ang tingin natin sa Diyos, yan po ay kinuha ko kay Brad, yung word na yan. Sometimes, ang tingin natin sa Lord ay mapagmahal lang, that He is the God of love. Pero para maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos, yung scope of God's love, dapat maintindihan din natin na that our God is also terrifying. Mas matinding hong kalaban ng Diyos eh. Amen? So, part ng trust natin sa Lord, yung fear of the Lord. Kasi kung totoo ka nagtitiwala, hindi ka gagawa ng isang bagay para lang gumawa ng mali dahil hindi mo nakuha gusto mo, hindi nasunod ang gusto mo. Maraming gano'n, minamanipula. Pati sa trabaho, yung iba ginagawa yon. Meron niya akong alam eh. Sabi ng isang pulis sa akin, Pastor, alam niyo ba sabi ng hepe ko? Pag daw ako ay nag-INC, sorry, naka-live ako, pero okay lang marinig niyo. Pag daw ako ay nag-INC, ipopromote daw niya ako. Sabi niya, Pastor, imagine mo yun. Pag ako nag-INC lang, tsaka lang niya ako ipopromote. Ano naman ang sagot niyo? Go na ba kayo? sabi, of course naman, Pastor, hindi. Dahil lang ba doon? So, okay lang sa inyo kahit di kayo ma-promote. Okay lang po, Pastor. Sana yun ang Kristiyano. Hindi yung ma-promote ka lang, ano-ano ho gagawin ko? Sige, walang problema. Walang problema. Magme-membro? Magme-membro. Huwag kang mag-alala, Pastor, laro lang dito. Ang pananampalataya mo, nakikipaglaro ka? Huwag niyong gagawin yun. Amen? Yung iba, ganun ang ginagawa, ma-promote lang. Yung iba naman, dahil bumagsak sa klase, wala sanang estudyante ritong ganun. Kahit ano ipagawa ng professor, okay lang. Nung kami nag-aaral, anong ginawa yung teacher ko? Pagka babagsak ka sa subject niya, magdala ka ng chalk. Ilang bakso? Mga 3, kasama yung salamin at suklay ko, ha? Kaya pag naroroon sa kantin yung paneho salamin sa suklay. Sabi ng mga estudyante, Pastor, wala na ho kaming pera. Si Pastor Michael ho noon ay aktivista. Nirally ko ho lahat ng estudyante. Pinapirma ko ho lahat. Pinapatalsik ko ho yung teacher. Sabi ng principal, Michael, ano naman ang ginagawa mo? Nagpapatalsik ka na naman. Sabi ko, ano ho ang subject niyan? English teacher. Ano ho ang project? Chalk. Sabi ko, Ma'am, paliwanag niyo nga sa akin. Kailan ho pumasok sa English subject ang chalk at ang salamin at suklay? Pakisabi niyo nga ho sa akin kung saan parte ng subject niya pumapasok yung project. Sabi, Pastrana naman, alam mo naman dito, ganyan talaga. Sabi ko, may hirap lang yung estudyante, hinihingan nyo ng ganyan. Ano gusto nyo, manatili kayo, ititigil nyo yan. Matapang ho kami nun eh. Kasi ako ang president ng Student Council Organization. Ako pa ang president ng lahat ng club. So wala silang magagawa. Lahat ng officers from first year up to fourth year ay nasa aking jurisdiction. At ang katapatan nila nasa akin. Pirmado lahat ng estudyante yon. Mamili ho kayo. Aalis kayo dito o ititigil nyo po yung ano nyo. Paghingi ng chok at salamin at suklay. Ang ganda nyo na po, ma'am. Ang totoo po, hindi siya magkaasawa. Sabi ko, ang ganda nyo po, ma'am. Sabi ko, ba't kasi panayang suklay at panayang ano? Ginagamit mo yung subject mo para lang doon. Tapos ang hinuhook niya, ayaw niya kasi mag-asawa ng ka-level niya. Ang gusto niya, estudyante din. Sabi ko, isang gawa niyo pa, hindi na kayo babalik ng DepEd. Tumigil ho yun. Alam niyo kung sino nakiusap? Ang principal, ang district supervisor, at ang kongresistang nakaupo sa, sa District 3 during the time. Bakit ho natin ginagawa yun? Kasi may mga ganong trabaho niloloko ang estudyante. Walang takot na gumawa ng kamalian. Wala bang pera? Kinakapos daw. May utang. Alam niyo kung saan maraming utang? Lahat ng dumaan tinatawag sa pagbili ng dipstick niya. Lahat ng ano niya. Teacher yun.
So lahat ng teacher na naririto, kayo po'y kagalang-galang. Huwag niyo hong gagawin yan. Na sa kagustuhan niyo lang, teka, nakita ko kanina dito yung bagong teacher natin na pasado. Nasaan ba? Sa ano ko lang ba nakita? Andito ito si Jam, di ba? Ayun, natabingan pala ni Brother Mart eh. Si Brother Mart talaga matangkad yan kahit sa volleyball, hindi ko maunahan yan eh. Si Jam, hindi gagawin ni Jam yan eh. Pasado ho sa board yan eh. Palakpakan niya ho natin si Jam. Magaling yung bata na yan eh. Kaya hindi magpapadala ng chok yan. Yan. Huwag niyong gagawin yan. God is also terrifying. Nakakatakot ang Diyos kapag tayo gagawa ng kamalian. And this is a part of our trust. Last but not the least, trust means receiving life from Christ. Sabihin po natin lahat, receiving life from Christ. Sabi ng verse 8, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. The word for flesh, dito po sa verse 8 na ito, sa salita po ng, sa other word ng Bible, sa other translations, ay umbilical cord or yung tinatawag na navel. So, it has something to do sa connotation of birth or rebirth. So, pag sinabing, it will be healing to your flesh, ang ibig sabihin, may rebirth na nangyayari. Nare-repress ka talaga. Kapag ho pala tayo ay nagtitiwala muli sa Diyos, nare-repress ho pala tayong lahat. Alam niyo ba, ibig sabihin, pag ikaw ay na-refresh, ibig sabihin, bumalik yung dating ikaw nung una kang makakilala sa Diyos. Nung una tayong nakakilala sa Diyos, lahat pinagpe-pray natin, ultimo tubig na pampaligo. Tama ho ako? Sino ho ang ginagawa hanggang ngayon yun? Na bago maligo, Lord, ang tubig na ito, hugasan mo po ng iyong banal na dugo. Saan kahanap banal na dugo? Tubig yun, ha? Talagang ginagawa ho natin, papaligo natin ganun. Lahat yung sabon po na ito, lahat na yung pinagpe-pray natin. Lahat ng gagamitin natin. Pagkuha mo ng baso, ganun din. Yung iba talagang, sabi ng iba, extreme. Ganun ang unang mananampalataya nung araw. Noong una nga ho, may gumagaling ho, nagpe-pray, ang ginagamit, pinapalobo yung plastic, ilalagay sa tiyan. Sa Lord, pagalingin mo po ang tiyan ko, masakit, in Jesus' name. Plastic, nilobohan mo ng hangin. Pag tumatagal ka, hindi na pwedeng ganun. Hindi na i-honor ng Diyos yun. Yung iba, sabi, Lord, gusto ko makatulog. Gagawin sa Bible, papatok sa noo. Lord, patulogin mo po ako. Hindi naman nagme-meditate, pinapatong ang Bible sa ulo. Pero ang Diyos naman ay tumutugon sa mga simpleng panalangin, payak na mananampalataya. Pinatutulog naman ng Diyos. Pero pinapaalala ng Diyos, anak, hindi pa nagbabasa ng Bible. Lord, bukas na lang po. Ino-honor ng Diyos. Ganun tayo magtiwala nung araw, lahat ipinagpe-pray natin. Amen? Nung araw, ang ubo, ang sipon, ang lagnat, hindi dinadala sa doktor at walang umiinom na gamot. Totoo po yun. Ipinagpe-pray lang po yun. Ganon yung trust and faith natin sa Lord. Yung childlike faith na tinatawag, grabe. Andyan pa ho ba tayo? Yung iba nga ho, pag hindi tinutubuan ng buhok dito, hanggang papatungan ng kami, Lord, patubuin mo na po buhok ko sa parting ito. Kaya walang dumadalang ang buhok nung araw. Nagpe-pray lang. Kayo ho, ginagawa niyo po ngayon yan? Kami nagpe-pray din sa inyo ganyan. Huwag ko kayo mag-alala, pwede i-honor ng Diyos siya. Any prayer can be granted by God. Pero maganda ho, habang tayo lumalago sa pananampalataya, yung biblical prayer ang susundin natin. Ba't ko ho binabanggit lang? Kasi yun yung tinatawag na nanumbalik yung dating ikaw, dating di ba Jeremiah 2, sabi ng Diyos, naalala ko yung devotion ng mga Israel nung araw eh. Nung araw, ang devotion, kahit saan ako pumunta, sinasamahan ako, sabi ng Diyos, kahit aking maglakad sa disyerto, kasama ko ang Israel. Pero ngayon, nasaan na sila? Ba't nawala yung tiwala nyo? Dati, ako na nga ang pinagmumula ng buhay eh. Humukay pa kayo ng panibagong balon na ang iniisip nyo makakakuha kayo ng panibagong tubig doon. Nawala yung tiwala. Nawala yung childlike faith na tinatawag. Dapat bumalik ho sa atin yun. Pag totoong trust, ang ibig sabihin, receiving life from Christ. May buhay galing kay Kristo. NIN, at dito ho ako magwawakas. Ito ho ang pinaka-main topic ko ho talaga. Ang conclusion. Matthew 26 verse 39. Pakibasa nga ho ng lahat. 1, 2, 3, go.
Then he walked a short distance. Sige po, pakituloy po. Sabay-sabay ho tayo. 1, 2, 3, go. Then he walked a short distance away and overcome with grief, he threw himself face down on the ground and prayed, "My Father, if there is any way you can deliver me from this suffering, please take it from me. Yet, what I want is not important, for I only desire to fulfill your plan for me." Then an angel from heaven appeared to strengthen him. Sa iba, to comfort him. Bakit the Passion Translation ang ginamit natin? Sa iba ho, ang ginamit ay, "Father, if it is your will, let this cup be taken away from me. But not my will, but yours be done." Dito ang ginamit, "My Father, if there is any way," kasi ang sabi ng mga Bible scholar, nung mag-pray daw si Jesus sa Matthew 26 verse 39, hindi daw ibig sabihin ayaw niyang sumunod. Listen carefully para malinaw. Hindi ibig sabihin ayaw niya sundin ng Father sa pagliligtas sa buong sangkatauhan o sa kamatayan sa krus. Dito sa The Passion Translation, nilinaw po ng TPT translation nang ibig sabihin if there is any way. Kasi nakikita ni Jesus as human, alam niyang ang hirap ng krus bilang tao. Nasasaktan siya. Alam niya mangyayari, nakikita na niya. Kaya ang prayer niya, if there is any way, kung meron pong ibang paraan, Ama, take note, sa doctrine ng Trinity, they are co-equal. Equal in power, equal in everything. Isa lang ang Godhead. Pero, pagdating sa persona ng Godhead, merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At sa kanilang role, ay meron silang ginagampanan pare-pareho. Sa role ng Trinity, ang Son, obligado magpasakop sa Father, sa kanyang authority. Kaya ang prayer niya, Father, if there is any way, kung meron lang pong ibang paraan, pwede ho ba na tanggalin mo po sa akin ang sarong ito ng paghihirap? The cup of suffering, referring to the cross of Calvary, kung pwede lang po. Hindi ibig sabihin ayaw niya, kundi baka may ibang paraan kasi as human, alam niya mahirap. Listen carefully. Iset aside lang muna natin for the meantime ang Godhead. Ibig sabihin, iset aside muna natin ang usaping Diyos, ang Panginoong Jesus. Ilagay natin sa senaryo, dahil siya naman ay tao talaga nung nasa lupa, ilagay natin sa senaryo na iaalaw ka na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bilang tao, masasaktan ka, everything mararanasan mo. And yet, sa likuran ng kamatayan, no one knows kung ano na mangyayari. Alam niyo po, nung pinapag-aralan ko ito mabuti, ang mensaheng inilagay ng Diyos sa aking puso ay medyo may lalim. Ang pagtitiwala ng Panginoon Jesus sa kanyang Ama ay hindi ho kayang tularan ng sino man. Na kahit buhay niya, na ibibigay niya para mamatay sa krus ng Kalbaryo, walang makakaalam after death kung ano na magaganap at mangyayari. No one. Bilang siya ay nasa pagkakatawan tao. Pero nagtiwala siya sa Ama that after He died, mabubuhay siyang magmuli. Crucial po yun. Kapag ang pinag-usapan ni underlying principles, kukumustahin ko ho kayo ngayong umagang ito. Paano kung ilagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo alam ang kapalit? Hindi mo alam ang mangyayari. Pero kailangan mong mag-go to the process. Are you willing? Dumaan doon sa proseso na yon? Kung hindi ka sure kung ano ang pwede. Ang daming ganyan sa Bible. Noong nakaraan, nabanggit na natin si Abraham. He did not know where he was going. And yet, he obeyed. Sumunod siya. Pero mahirap. Hindi niya alam yung pagtawag ng Diyos. Kahit sila Pedro, yung mga mangingisda, tinawag na, iniwanan lahat ng lambat. Though, first time nilang narinig si Jesus, lahat isinakripisyo nila. Kayo, marami na ho kayong sinakripisyo sa pagdilingkod. Balikan natin ang una nating pagtitiwala sa Diyos. Muli ko hong itatanong ang tanong na ito nung nakaraang Friday. Are you willing, sabi ng Lord, to trust me once again? Are you willing? Tumayo po tayong lahat sa oras nito.
Hindi ko ho alam kung bakit ang mensaheng ito ang inilagay pa rin ng Diyos ngayong Sunday na ito. Pinipilit ko ho sanang baguhin yung message. Dahil alam ko kung ako ang unang idinidil ng Lord sa mensahe. Pero nagtatanong ko, bakit kailangan ito pa rin ng mensahe ngayong umaga? Though hindi ho ito itinuro natin ng Friday, karugtong lang po ito. Pero bakit hindi tayo inaalis ng Diyos doon? Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng bawat isa ho sa inyo. Pero the question pa rin that echoes in our soul, in our spirit, ay ang question ng Lord na, will you trust me once again? Kaya mo pa bang magtiwalang muli? Kung hindi man nagustuhan mo yung outcome ng mga nangyari sa buhay mo sa mga nakaraang araw, buwan at taon, hindi mo man nagustuhan ang outcome, ang resulta, ang tanong ng Diyos ay, will you trust me once again at this point of time? Hindi ko po alam why. Baka ho may mga decision making kayo na gagawin o baka ho may idinidil ang Lord. But this morning, hindi ko ho alam kung gaano kalalim sa inyo ang dating ng mensahe. Pero kung meron ho kayo at hindi nyo naman kinakailangan sabihin, kung may mga situations ho kayo, circumstances na ang mensaheng ito ay need na need nyo po at this point of time. At talagang alam nyo ho na pwedeng need nyo ma-revive, pwedeng may decision making kayo. As we worship God, iimbitahan ko po kayo lumapit dito sa unahan. Because I know, ang paulit-ulit na mensahe ng Diyos ay merong ibig sabihin. So habang tayo umaawit sa Diyos, kung kayo ho ay may ganong kalagayan, gusto nyo hong, alam nyo kailangan kayo ma-revive yung trust nyo sa Lord, yung inyong decision making, may gagawin kayo, I invite you to come. I invite you to come. Yes, Lord. 1,000 generation falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. Yes, oh Lord. Come on, church. And all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, and the age, holy. This is the last call. Kung alam niyo po, wala kayong dapat ikahiya. Pero kung alam niyo po, kabilang kayo sa kinakausap ng Diyos ngayong umagang ito. You can come forward at the altar. Yes, O Lord. Yes, O Lord. If you've been forgiven and if you've been redeemed, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk, and if you bear His name, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Song forever to the Lamb.
will sing the song forever and amen. Sing the song forever. And the angels cry, holy, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, declaring that you are holy. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Oh, holy forever. Holy forever. You are the highest. Your name is the highest, and your name is the greatest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, O Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your name, your thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, yes, declaring church, your name is the sweet, is the highest, is the greatest. Oh, Shakaya Barabakaya Barabak stands above them all. Yes, oh Jesus, your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them. Your name is the highest, is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, acclamation cries, oh, you are lifted high. Oh, Shakaya Barabakaya, holy forever, worthy to be trusted and to be worshipped. Shakaya Barabakaya, oh, Shakaya Shakaya Barabakaya, Shakaya Barabakaya Barabakaya. Oh, Shakaya, Shakaya, oh God, I pray, refresh and revive once again your people. Revive our trust, revive our faith, Lord. Refresh your people again this morning. Oh, Sakaya Marabakaya, Sakaya Marakaya Marabakaya, Sakaya Marakaya. Oh, only the instruments, come on.
Shakarakaya Barabaka. I need God, church, please. Yes, O Lord. Holy. Once again, church. Holy forever. Yes, and the angels cry. And the angels cry. Holy.
holy. You are lifted high. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. The nations cries, holy. You are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, oh God. Hear your people sing. Oh, to the King of Kings and to the Lord of Lords. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Declare it, you will always be. You will always be. Holy, holy forever. Palakpakan ho natin ang mas malakas ang Diyos. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Give your best love of praise unto the living God. Yes, O Lord, as I release all the benefits of the cross of Calvary, Lord, I believe, O God, that every one of us, O Lord, here, O God, in this service, O God, I believe, Lord, lahat kami, Panginoon, ay na-refresh ng iyong kapangyarihan. Lahat kami na-refresh ng iyong presensya, O Diyos. Salamat, salamat po, Panginoon. Ibalik mo pong muli ang aming pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa iyo. At lahat kami, Panginoon, gamitin mo lamang mightily and effectively for your glory alone, upang nang sa gayon ang buhay na iti magkaroon ng kabuluhan at magkaroon ng kahalagahan. Salamat, salamat po, Diyos, sa iyo lahat ng papuri, paglawalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa lahat may magsabi na, Amen and Amen and Amen. Mas malakas ang palakpak sa Diyos.